Chapter 15. Seryosong sinusundan ko ng tingin si Luis na nagpapatuyo ng buhok. Kauuwi lang niya. Pagkatapos naming kumain ay umakyat na kami dito sa kwarto at nag-shower naman siya. Gusto pa nga niya na sabay kami pero sabi ko mauna na siya. Di na niya ako pinilit nang makitang seryoso ang mukha ko. Pagkatapos niyang patuyuan ang buhok ay sinampay niya ang tuwalya sa likod ng upuan sa vanity mirror. Nakatapis lang siya ng tuwalya at nakabilad sa mata ko, ang maganda niyang pangangatawan na hitik sa muscles. Pinipilit ko lang hindi magpaapekto sa nakikita. Dapat nga masanay na ako. Dahil lagi ko na yung nakikita. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Grabe ka nang makatingin sa akin misis ko, baka matuno na ako niyan. Ngumuso ako at kunwaring inirapan siya habang nagiinit ang mukha. Magbihis ka muna, mag-uusap tayo. Sabi ko na walang ngiti. Nabura naman ang ngisi niya. Ha? Bakit baby? May ginawa ba ako? Magkasunod na tanong niya. Kinagat ko naman ang labi, at pinigil namang ngiti. Yung hitsura niya kasi parang natakot na malamang may ginawa siyang mali na ikakagalit ko. Basta magbihis ka muna, sabi ko. Agad naman siyang tumalima at pumasok na sa closet room. Wala pa nga yatang 2 minuto ay lumabas na siya suot ang pijama at sando. Mabilis ko namang iniwas ang mata sa harapan ng pijama niya. Bakit kasi ang malaking pagkalalaki niya? Di kasi siya nagsusuot ng underwear kapag matutulog. Ang sabi nga niya dati daw hubad siya kapag natutulog. Di daw kasi siya sanay na may suot. Pero simula nang magkatabi na kaming natutulog ay nagdadamit na siya para hindi daw ako mailang. Kumapang siya sa kama at tumabi ng upo sa akin, malungkot naman ako at mas lalong sineryoso ang mukha. Kumuhit naman ang pagkabahala sa mukha niya. Tumikim siya. Ano palang pag-uusapan natin misis ko? Tanong niya. Bumuntong hininga ko at hinarap siya. Alam mo bang nagpunta dito ang secretary mo kanina? Panimula ko. Kumunot ang noo niya. Yes, sinabi niya sa akin. Nagkasalisi kasi kami. Muli akong bumuntong hininga at pinipigalan, ang bumabangon na namang inis sa secretary niya. Alam mo bang binastos niya sila Manang Leng? Sinigaw-sigawan niya sila Ate Ona, dahil nagkamali lang sa pagbigay ng juice. Sinabihan pa niyang stupid at binasag pa ang baso. Sabi ko. Hindi naman siya nagsalita at nakatingin lang sa akin, nagpatuloy naman ako, hindi ko gusto ang ugali ng secretary mo babe. Hindi siya marunong rumspito sa mga tao dito. Hindi porket kasambahay sila Manang Leng ay ganun na niya tratuhan. Bumuntong hininga siya at tumango-tango. Sige pagsasabihan ko siya. Sabi niya na di pa rin mapunat ang tingin sa akin. Ngumuso naman ako at inikot ang mata. Dapat lang, pati nga ako. Natigilan ako at napakagatlabi. Hindi ko alam kung dapat ko rin bang sabihin na binastos din ako ng secretary niya. Nagsalubong naman ang kilay niya. Anong pati ikaw? Pinastos ka rin niya. Anong ginawa niya? Sunod-sunod na tanong niya at nagdidilim na ang mukha. Wala, kalimutan mo na yun naputol. Ang sasabihin ko nang hawakan niya ako sa balikat at hinarap sa kanya. Matiim ang mukha niya. Anong ginawa niya sa'yo? Tell me. Matiim siyang nakatingin sa akin na parang sinasabi niyang, sabihin ko lang ang lahat sa kanya at siya na ang bahala. Bumuntong hininga ako. Wala namang masama kung sabihin ko. Mainam nga yun na alam niya. Wala naman siyang ginawa sa akin babe. Nagkasagutan lang kami dahil hindi ko nga gusto ang turing niya kanila Manang. Tapos sinabihan niya akong ano? Anong sinabi niya sa'yo? Tiimbagang ng tanong niya. Sinabihan niya akong gold digger, na pinikot lang kita. Mahinang sabi ko. Malutong naman siyang napamura at binitawan ang balikat ko sabay hawak ng palad sa mukha. Sinabi niya yun sa'yo. Tumango ako. Malilintikan talaga sa akin ang babaeng yun bukas-bukas rin, saad niya na bakas ang pinipigil na galit. Napasinghap naman ako. Hindi niya naman siguro sasaktan ang secretary niya. Tumikim ako. Pagsabihan mo na lang siya. Sa akin naman, di naman ako masyadong affected sa sinabi niya, dahil hindi naman totoong gold digger ako. Of course not. Iit din niya. Pero yung pinikot kita, medyo totoo yun kahit hindi ko naman talaga intensyon. Nahihiyang sabi ko at umiwas ng tingin sa kanya. Bumuntong hininga siya at hinawakan ang kamay ko at dinala sa labi. Hindi mo ko pinikot okay. Pinanagutan ko ang nangyari sa atin. Malambing na sabi niya at pinupog ng halik, ang kamay ko papuntang braso.
Nakakaramdam na ako ng kiliti sa bawat dampi ng halik niya sa braso ko. Pero hindi naman ako nabuntis. Sabi ko at kumagat labi, dahil umakyat na ang labi niya sa balikat ko. So, darating din naman tayo dyan misis ko. Mabubuntis ka rin pero hindi muna ngayon. Hindi pa ako handang may kaga sa atensyon mo, mahinang sabi niya sa magaspang na boses habang sinisinghot na ang amoy ko sa leeg. Ang dalawang kamay niya naman ay humahaplos na sa mga braso ko at bewang. Nakaramdam na ako ng pag-iinit dahil sa ginagawa niya. Hindi na rin ako makapag-isip ng sasabihin, dahil inuwakupan na ng isip ko ang ginagawa niya. Napasinghap ako nang dilaan niya ang leeg ko. Luis, hindi pa ako nakakapag-shower. Halos pongol kong sabi. I don't care baby, saad din niya at mabilis akong hinaga na ikinatili ko. Dumagan siya sa akin at sumubsob sa leeg ko. Napapikit na lang ako at napakapit sa balikat niya. Siguradong puyat na naman ako nito. Napapangiti ako habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng asawa na payapang natutulog. Malalim ang paghinga niya at bahagya pang nakaawang ang labi. Gusto ko sana siyang gisingin pero alam kong kailangan pa niya ng maraming tulog dahil may pasok pa siya mamaya. Halos madaling araw na rin kami nakatulog, dahil sa ilang ulit ko siyang inangkin kagabi. Tahimik akong napamura ng maramdaman, ang pagkabuhay na naman ng alaga ko na natatakpan lang ng kumot. Ganito ang epekto niya sa akin. Para siyang drug ang nakaka-addict. Hindi nakakasawa at gustong-gusto kung paulit-ulit na tikman. Kung hindi nga lang siya antok na kagabi ay baka nakadalawa pa kami. Inayos ko muna ang kumot niyang nakatabing sa hubad niyang katawan, hinalikan siya sa pisngi bago tumayo. 6:00 pasado na ng umaga at kailangan ko ng gumayak dahil may 2 meeting agad akong dadaluhan mamaya. Dumiretso na ako sa banyo at pumasok sa cubicle shower. Paglabas ko ng banyo ay nakatapis lang ako ng tuwalya at dumiretso ng closet at nagbihis na. Tinitingnan ko ang sarili sa malaking salamin habang kinakabit ang necktie. Sayang, kung gising sana si Missy ay siya ang mag-aayos ng necktie ko. Gustong-gusto niya kasing siya ang nag-aayos ng necktie ko. Misis na misis ang dating niya sa akin. Nang maayos ko na ang sarili ay lumabas na ako ng closet bitbit ang gray coat. Nilapitan ko ang kama at maingat na umupo para hindi magising ang asawa. Hinawi ko ang ilang hibla ng buhok niyang nakatabing sa pisngi. Napangiti ako dahil tulog na tulog pa rin siya. Yumuko ako at dinampyan siya ng halik sa pisngi at noo. Maingat na akong tumayo sa kama at kinuha ang leather briefcase na nasa ibabaw ng cabinet. Nilangon ko pa siya ng 1 beses bago lumabas at tahimik na sinarado ang pinto. Good morning po Sir Luis, gising na po pala kayo. Mag-aalmusal po ba kayo? Pati sa akin ni Manang Leng nang pumasok ako ng kusina. Nag-aalmusal muna sila bago gawin ang mga gawaing bahay. Tiningnan ko muna sila isa-isa. Halatang nangingilag sila sa akin. Aminado naman akong masungit ako sa kanila minsan at nasisigawan pa kapag mali ang nagagawa. Pero ganoon na talaga ako noon pa man. Mabilis mag-init ang ulo ko. Kaya nga noong nag-aaral pa ako ay madalas akong napapawi sa school at naga-guidance. Pero mula ngayon baka bawas-bawasan ko na ang pagsusungit at susubukang pahabain ang pasensya lalo na at mukhang close na kay Mrs. ang mga kasambahay. Ayoko namang mabad shot sa kanya. Bumuntong hininga ako. Hindi naman baka sa office na lang ako mag-almusal. Si Ma'am Ivana nyo ay tulog pa sa kwarto pero may pasok siya ng 10:30. Baka mapasarap lalo, ang tulog gisingin nyo na lang siya mamaya. Pilin ko sa kanila. Sige po sir, kami na po ang bahala kay Ma'am ani Manang Leng. Tinanguan ko na lang sila at tumalikod na. Lumabas na ako ng bahay at sinalubong ako ni Gordon at kinuha ang briefcase ko. Nakaparada na rin ang kotse ko. Bago ako sumakay ay pinatawag ko muna kay Gordon ang mga tauhan na nakabantay sa gate. Agad naman silang lumapit. Pinilinan ko sila na wag basta-basta magpapapasok ng kung sino-sino na walang permiso ko. Pina-blacklist ko na rin si Ara. Mula sa araw na ito ay bawal na siyang tumuntong sa mansion. Pinilinan ko na rin ang tauhan kong sinanding na ihatid si Ivana sa school at sunduin din pag-uwi. Ayoko kasing mag-commute siya, dahil baka may lokong driver siyang masakyan at bastusan siya. Makapatay lang ako. Matapos kong bilinan, ang mga tauhan ko ay sumakay na ako backseat ng Audi ko katabi ang briefcase. Agad ding binuhay ni Gordon
ang makina at minaniobra na sa driveway palabas ng gate. Isa-isa kong pinipirmahan ang mga papeles na inabot sa sakin ni Ara. Pagkatapos ng 2 kong meeting kanina ay bumalik na agad ako dito sa opisina para pirmahan itong mga papeles. Pagkatapos nito ay pupunta naman ako sa finance company ko at imi-meeting ko na naman ang mga staff ko. Tapos balik na naman ako dito. Hindi pa nangangalahati ang araw ko ay parang pagod na ako. Parang gusto ko nang umuwi o kaya tumambay sa labas ng school ni Mrs. at abangan ang paglabas niya. Pero hindi naman pwede dahil maraming trabaho. Simula nang kinasal kami ay hindi pa kami nakakapamasyal na 2 o kaya nakakapagbakasyon. Pero paplanuhin ko rin yun kapag parehas ng maluwag ang araw namin at may time na kami. Tatanungin ko rin siya kung saan niya gusto, baka may lugar siyang gustong puntahan. Gusto ko rin kasi siyang ipamper. Napangiti na ako at parang gumaan na ang mood ko, maisip ko pa lang siya. Pagkatapos kong pirmahan ang huling papeles ay sinarado ko na ang folder at inabot kay Ara. Tinakpan ko na rin ang ballpen. Okay na ba ang lahat? Wala nang nakalimutan. Tanong ko kay Ara. Matamis siyang ngumiti. Wala na, napirmahan mo na lahat. Anyway, yung hinihingi mong hard copy ng proposal ni Mr. Asuncion dadalhin ko na lang sa mansion. Aniya. No, ipadala mo na lang sa ibang staff natin. Hindi ka na pwedeng pumunta sa bahay ko. Sabi ko at matiim siyang tiningnan. Nawala naman ang ngiti niya. But why? Akala mo ba hindi nakarating sa akin na binastos mo ang mga kasambahay ko, lalo na ang asawa ko? Hindi ko mapapalampas ang sinabi niya. Lalo na nang sinabihan niya itong pinikot lang ako. Ayokong magilty ang asawa ko at ma-upset. Baka mamaya tuluyan siyang makonsensya, hiwalayan niya ako. Tumawa siya. OMG. So nagsumbong sa'yo ang asawa mo. Para naman siyang bata. She's so funny. Ay. Napatili siya nang ibato ko sa pader ang tasa na wala ng laman. Masama ko siyang tiningnan. Nagdidilim ang paningin ko sa kanya. Nanlalaki ang matang, tumingin siya sa akin at napalunok. Walang nakakatawa, Ara, wala kang karapatan na insultuhan ang asawa ko. Secretary lang kita, empleyado, sinuswelduhan. Kung gusto mong magtagal pa dito sa kumpanya ko, matuto kang ilugar ang sarili mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi ko sa mahinahon ngunit nagbabantang boses. Kung lalaki lang siya, kanina ko pa siya binalibag sa lahat ng sulok nitong opisina. Lumalampas na siya sa limitasyon niya. Lumunok siya at nagtaas ng noo, pinatatag ang mukha pero nababakas pa rin sa mata ang takot niya sa akin. Naiintindihan ko, I am sorry kung may nasabi akong hindi maganda sa asawa mo. Sige, ipapahatid ko na lang sa ibang staff ang hard copy sa mansion. Lalabas na ako. Natatakot na, sabi niya at tumalikod na. Malalaki ang hakbang na lumabas ng opisina. Sumandal naman ako sa leather chair at bumuntong hininga. Sinulyapan ko ang tasang binato ko sa pader na ngayon ay basag na. Sinilip ko naman ang oras sa suot kong relo. Pasado 11:00 na. Siguradong nasa school na siya. Hinugot ko ang cellphone sa loob ng coat at binuksan. Napangiti ako nang makitang may text si Mrs. Nasa school na nga raw siya. Samantala, gigil na impit na sumisigaw si Ara sa loob ng restroom habang nakaharap sa malaking salamin. Namumula ang mukha niya sa inis kay Luis, dahil kinampihan nito ang asawa at galit na galit siya sa babaeng yun na nagsumbong talaga. Buwisit, impit niyang sigaw at kinuyam ang 2 kamao. Sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nagalit ng husto sa isang tao. Ngayon lang at sa babae pang yun. Makakaganti din siya dito. Kuya Nanding, pwede mo na lang akong balikan kapag uuwi na ako. Tawagan na lang kita, sabi ko kay Kuya Nanding pagbaba ng sasakyan. Nagpahatid ako dito sa bahay namin. Namimiss ko na kasi si Mommy at Yaya Daling, ilang linggo ko na silang di nakikita at puro video call lang. Sige po ma'am, balikan ko na lang po kayo basta tawagan niyo po ako. Sasaglit lang po ako sa kapatid kong may sakit. Ani Kuya Nanding or Andang at sumakay na sa sasakyan. Tumango naman ako at pumasok na sa gate. Pinagmasdan ko muna ang labas ng bahay namin at napangiti. Buhay na ang hitsura nito ngayon. Bagong pintura at bagong politada. Pati nga ang gate namin ay bagong palet din. Ang maliit na driveway ay bagong semento at hindi na lubak-lubak. Ang mga halaman ay buhay na rin. Lahat ng ito ay si Luis ang may gawa. Marami na siyang magagandang bagay na ginawa para sa akin.
Kaya nagiging mabuti akong asawa para sa kanya, at least doon man lang ay makabawi ako. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Pero wala si Mommy, si Yaya Daling lang ang naabutan ko na nagsasaing na. Saan po pumupunta si Mommy? Kunot noong tanong ko. 2 araw na daw hindi umuuwi si Mommy. Saan na naman kaya siya naglalagi? Baka sa mga amiga na naman niya o kaya kay Steven. Bumuntong hininga si Yaya Daling at tumingin sa akin. Ewan ko ba dyan sa Mommy mo? Wala man lang pasabi. Parang walang kasama sa bahay na nag-aalala sa kanya. Si Steven po, baka nasa bahay niya. Sabi ko, wala daw sa bahay niya. Kagabi nga pumunta yun dito at hinanap ang Mommy mo pero wala. Ako naman ang bumuntong hininga at dinukot ang cellphone sa bag. Dinial ko ang number ni Mommy. Pero nagri-ring lang ito. Nakadalawang dial pa ako pero ring lang ng ring. Nag-uumpisa na akong kabahan. Sinubukan ko pang i-dial ng 1 beses at dito ay nakahinga na ako ng maluwang nang sumagot na ito. Hello anak, napatawaga ka. Mommy, nandito po ako sa bahay kaso wala ka. Nasaan po ba kayo? Tanong ko. Pero napapakunot ang noo ko nang marinig sa kabilang linya ang mga tawanan at mga kalansing. Nandito ako sa bahay ng isang amiga ko anak. Galing abroad siya kaya nagse-celebrate kami. Ganun po ba? Kailan po kayo uuwi? Si Yaya Daling nag-aalala na sa inyo, dahil 2 araw na kayong hindi umuwi. Sabi ko at tumingin kay Yaya Daling. Talaga yang si Daling napapraning na naman. Uuwi din ako bukas. Dito muna ako dahil naboboard ako dyan. O sige na anak, ibaba ko na at mag-uumpisa na kami. Tawagan na lang kita ulit mamaya. Bye. Hello, Mommy. Pero wala nang sumasagot sa kabilang linya. Pinaba ko ang cellphone at tiningnan. Pinatay na ni Mommy ang tawag. Bumuntong hininga ko at binalik na ang cellphone sa bag. O anong sabi ng Mommy mo? Nasaan daw siya? Tanong ni Yaya Daling. Nandoon daw po siya sa isa sa mga amiga niya na galing abroad. Bukas na daw po siya uuwi. Sabi ko. Napailing-iling naman si Yaya Daling at bumuntong hininga. Tumalikod siya at tinungo ang ref. Pinuksan niya ang freezer at nilabas ang isang Tupperware at nilagay sa lababo. May pakiramdam naman akong parang may gusto siyang sabihin at nag-aalangan lang. Yaya, may problema po ba? Tanong ko. Natigilan siya at tumingin sa akin. Muli siyang bumuntong hininga. Yang Mommy mo kasi. Kumunot ang noo ko. Ano po si Mommy? Lumapit siya sa akin at umupo sa katapat kong upuan sa mesa. Yang Mommy mo, nalululong sa sugal. Madalas na nga silang mag-away ni Steven dahil dyan. Sumbong niya sa akin. Po, nagsusugal si Mommy. Pulalas ko. Tumango si Yaya Daling. Dati nang nagsusugal ang Mommy mo di mo lang alam. Pero nahinto na yon ang sunod-sunod na dumating ang problema. Tapos ngayon bumalik na naman. Mas malala nga lang ngayon dahil kita mo di pa umuwi. Marahas akong bumuntong hininga. Hindi ko alam na nagsusugal pala si Mommy noon pa. Saan po siya kumukuha ng pera? Sa bayad ng renta ng mga tenant natin. Magkasunod kong tanong. Huwag kang mag-aalala, di niya ginagalaw ang pera na binabayad ng mga tenant. Sa akin nga dumidiretso ang mga bayad at tinatabi ko para sa mga bayarin dito. Sa asawa mo galing ang perang pinangsusugal niya. Nagsalubong ang kilay ko. Pinibigyan siya ng pera ni Luis. Di makapaniwalang tanong ko dahil hindi ko alam. Oo, pero hindi yata alam ni Luis na sa sugal ginagamit ng Mommy mo ang pera. Oh my God! Ano ba tong ginagawa ni Mommy? Inihilamos ko ang palad sa mukha. Pinigyan na nga siya ng pera ni Luis tapos pinangsusugal lang niya. Nakakaloka talaga si Mommy. Nakakahiya kay Luis kapag nalaman. Tumingin ako kay Yaya Daling at hinawakan ang kamay niya. Hayaan niyo po iya, pagsasabihan ko si Mommy. Babalik ako dito bukas. Mag-aaway lang kayo nun. Tibale na po basta masabi ko sa kanyang hindi maganda ang ginagawa niya. Baka sakali tigilan na niya ang pagsusugal. Determinadong sabi ko. Ikaw ang bahala. Sana lang makinig siya sa'yo. Dahil mag-isa lang si Yaya Daling ay sinaluhan ko na siya sa hapunan. Marami kaming pinagkwentuhan ni Yaya Daling tungkol sa buhay ko sa mansion. Kinukwento ko naman sa kanya maliban lang sa mga intimate scenes namin ni Luis. Kinukwento ko rin sa kanya ang mga kasambahay sa mansion na mga kasando ko na rin. Inimbitahan ko siya sa mansion, dahil di pa siya nakakapunta doon, si Mommy pa lang. Umuo naman siya at nangakong dadalawin ako doon.
Naku ma'am, pasensya na po, naipit po ako sa traffic. Bumuntong hininga ako nang marinig ang sinabi ni Kuya Nanding sa kabilang linya. Ganun ba? Sige Kuya Nanding, wag ka nang dumiretso dito kanila mami. Magta-taxi na lang ako pauwi. Sabi ko at pinatay na ang cellphone at nilagay sa bag. Anong nangyari na iha? Nasaan na ang sundo mo? Tanong ni Yaya daling paglabas ng kusina. Naipit po siya sa traffic. Di ko na po pinatuloy dito dahil baka gabihin pa kami lalo. Magta-taxi na lang ako ya. Sabi ko at sinukbit na sa balikat ang shoulder bag. O sige, mag-iingat ka. Mag-text ka kapag nasa bahay ka na ng asawa mo. Pili niya. Opo. Sinamahan na ako ni Yaya daling sa labas ng bahay at tinawag ang isang tricycle. Humulik muna ako sa pisngi niya bago sumakay. Pagdating sa kanto ay doon na ako nagpababa at nag-abang ng taxi. Sakto namang may huminto ay agad akong sumakay bago pa ako maagawan. Sinabi ko sa taxi driver ang address. Makalipas ang 10 minuto ay nasa tapat na ng malaking gate ng mansion ang taxing lulan ko. Bumaba na ako at nag-abot ng bayad sa driver. Baby, bakit nag-taxi ka? Napapitlag ako nang marinig ang malaking boses ni Luis. Nilangon ko siya. Nasa loob siya ng kotse at nakababa ang salamin. Salubong ang kanyang makakapal na kilay. Pinuksan niya ang pinto at bumaba. Akala ko ay mamaya pa siya uuwi. Babe, sambit ko nang makalapit siya. Hinawakan niya ako sa bewang at kinintalan ng halik sa labi. Bakit nag-taxi ka lang? Nasaan si Nanding? Salubong pa rin ang kilay na tanong niya. Mukhang bad mood pa yata. Nauna na ako sa kanya. Naipit siya sa traffic eh. Tumiimbagang siya at tila nagmura pa nga ng pabulong. Lalo namang napakunot ang noo ko. Ayos ka lang. Nag-aalalang tanong ko at humawak sa braso niya. Baka may masakit sa kanya o nagugutom na. I'm okay baby, let's go inside. Aniya at ngumiti na. Hinawakan niya ang kamay ko at giniya ako papasok sa loob ng kotse. Pero pinigilan ko siya. Kumunat naman ang noo niya nang lingunin ako. Maglakad na lang tayo papasok, malapit lang naman oh. Sabi ko, ngumisi naman siya. Alright. At magkahawak kamay na nga kaming pumasok sa loob ng gate. Pinati pa kami ng mga tauhan. Nilakad na namin ang medyo may kahaba ang driveway. Nagtatawanan pa kami at naghaharutan. Para lang kaming naglalakad-lakad sa park at namamasyal.